Ngayong araw nakatakdang dinggin sa Pasig RTC ang apela ng DOLE sa temporary restraining order o pansamantalang pagpapatigil sa 85 pesos na wage hike sa NCR. Para sa isang mambabatas, hindi maaaring pigilan ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Kaugnay niya at iba pang issue, makakapanayam natin si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning po sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Pakipaliwanag nga po, bakit po hindi maaaring pigilan ng korte yung pagpapatupad ng wage order? Ano ho ba ang naging basehan nito, Congressman? Well, klarong-klaro sa ilalim ng Labor Code na hindi nga pwede mag-issue ng injunction o restraining order laban sa mga lumalabas na orders ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board o yung Wage Board nga kung tawagin. At para sa amin, malinaw na malinaw ito. Kaya nagtataka nga kami kung bakit ganun nga ang nangyari doon sa Pasig Court. Opo, para meron nagulat lahat. Anyway, posible ho ba o pwede maimbestigahan ito ng Kamara lalo para kay manggagawa party lista Eli San Fernando, pinanghihimasukan ng Pasig RTC Branch 152 kung ano yung nakasulat sa batas. Ano po ang reaksyon niyo dito, Congressman? Opo, at alam naman natin lahat na yung dapat iiral dyan ay yung mismong provision ng ating Labor Code. At sa ilalim ng Article 126, bawal nga mag-issue ng mga injunction o restraining order ang mga korte. Ngayon, sa narinig ko kanina ay mukhang didinggin ulit itong kaso ngayong umaga. Makita ulit ng ating maestrado na kung ano nga yung nakasulat sa batas. Ang sinusulong niyo naman po ay 200 pesos daily minimum wage increase. Kakayanin kaya yan ng mga negosyante at mga employers sa ngayon? Well, matagal na po namin panawagan yan sa Akbayan Party List. At sa tingin namin ay kaya naman po yan. At sa ilalim ng code, hindi naman po pasok ang mga micro-entrepreneurs at small entrepreneurs natin. So, dapat sa tingin namin ay may sabatas na po ito. Sa usapin po ng impeachment kay Vice President Duterte, ano po ang aasahan natin ngayong Day 11, lalo't nasa Senado na ang tax records ng Vice Presidente, Congressman? Nagsimula na po itong nakarang linggo yung pagpe-present ng ebidensya doon sa Article on Confidential Funds at sinimulan niya ng 2 testigo mula sa Land Bank. Ngayon namang linggong ito, ang inaasahan natin ay tetestigo naman ang mga taga-commission ng audit. At sila po ang nakatakda ngayong araw na ito at sa mga darating na araw for this week. Titingnan po natin kung kakayanin pa na mag-present ng iba pang witness. Yun naman po sa panukalang batas na inihain ng Akbayan na itaas sa 500,000 pesos, yung pong annual income tax exemption threshold. Mas mataas pa ito sa panukala ng Pangulo. Ano po ang basihan at layunin nito, Congressman? Well, para naman gagaang ng konti yung talagang napakabigat ng ating mga kasama na hanggang doon nga ang kinikita lang nila. Sa aming pag-aaral at sa aming pakikipagkonsulta sa iba't ibang sektor, sa tingin namin ay makatao at makatarungan yung 500,000 peso na threshold. Okay, antabayanan po natin lahat yan. Anyway, maraming salamat po, Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Thank you.